Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn, nananawagan sa buong Pilipinas at sa mandako ng mundo na may Pilipino na ipalam natin sa ating mga kamag-anak, kapatid, kaibigan na sana po ay maging matalino sila sa darating na halalan. Kung sino ang dapat nating ihalal na maging presidente ng Pilipinas. Opo, ako po ay isang Duterte fan. Bakit po? Dahil nais ko po ng pagbabago. Pagbabago para sa aking pamilya at sa bansang Pilipinas. Sabi nila, nasa atin daw, sa sarili natin, ang siyang kakaunlad ng buhay natin. Kung gusto natin ng pagbabago, umpisa natin sa ating sarili. Totoo po yan. Example po, bakit po kaming mga nasa ibang bansa ay takot gumawa ng krimen? Bakit nasunod kami at nadisiplina namin ang aming sarili sa ibang bansa? At nasunod ang maayos sa batas ng bansang kinaroroonan namin. Dahil alam po namin na ang batas dito ay batas. Yan po ang dapat nating gawin sa ating bansa, na dapat po nating ihalal. Ang taong siya magpapatupad ng batas, hindi para sa sarili niya, kundi para sa buong bayan. May hirap ka man o mayaman, may pera ka man o wala. Lahat dapat ay sumunod sa batas. Like po dito sa US, sa batas po dito, no one is above the law. Ang tanong ko po, ganyan po ba sa Pilipinas? Hindi po. Bakit po? Dahil ang mga nakaupo mismo sa gobyerno natin ngayon, di nasunod sa batas. Sila mismo ang gumagawa ng krimen at walang hustisya na pinatutupad. Bakit kami mga nasa ibang bansa, karamihan sa amin, masyado kaming concern, masyado kaming apektado sa darating na halalan sa bansa natin? Dahil po kaming lahat, halos po kaming lahat. Hindi po lahat, dahil may kakaibigan po ako na ayaw kay Duterte. Pero karamihan po na mas gusto namin si Duterte. Dahil po gusto namin ng pagbabago, gusto namin ng kaayusan. Dahil may mga anak po kami, kapatid, kaibigan, na tuwing manunod po kami makakarinig ng balita na talamak na ang krimen, ang droga, nakawan, holdapan, naglalakad ka, agawan ka ng bag, ng cellphone, nakasakay ka sa jeep, kailangang alerto ka dahil may katabi mo magnanako o may holdupper. Grabe na ang krimen na walang ginagawa. Pasintabi po sa mga pulis, minsan sila pa ang kasabwat ng mga kriminal, ng mga holdupper. Masakit po para sa amin. At masyado po kaming nagbuburay hindi para sa sarili lang naming pamilya, kundi para sa lahat. Na kailangan pong maayos, ma-stop na po yung gantong sistema ng bansa natin. Kailangan na po natin ng kamay na bakal upang maitama ang mali at magkaroon ng hustisya yung mga nangangailangan ng hustisya. Kung ang iboboto nyo po ay yung mga taong madalas na nakikita natin sa TV, advertise sa panahon ng halalan, nagbibigay ng 300, 500, 1,000. Ganyan lang po ba ang halaga ng pagkatao nyo? Sa halagang yan, ay iboboto nyo ng taong to? Nasa na po ang dignidad nyo? Maraming kandidato na ginagawang business na lang ang pagtakbo sa politika para sila ay yumaman. Una po, presidente po ang pinag-uusapan ngayon. Mataas na posisyon para sa kaunlad ng bayan natin. Maging matalino po tayo. Unahin ko po si Binay. Ano po ang nagawa niya sa bayan natin? Sabi niya na payaman niyang Makati. Mali po. Matagal na pong mayaman ang Makati. Dahil wala pa po si Binay sa Makati, mayaman na po dahil ang malalaking kumpanya ng ibang bansa ay nasa Makati po. Ang totoo po, si Binay po ang yumaman sa Makati dahil siya po ang nagnakaw ng pera sa Makati. Sorry. Si Marojas, ano pong nagawa niya? Ilang taon na po siyang nakaupo sa gobyerno? Papogi points, mag-traffic, kumain na nakakamay, magpa-cute, magpapansin. Marami pong nagawa si Marojas na kalokohan. Unahin na po yung Yolanda, yung 44 staff, gobyerno ni Aquino,
wala po silang naitulot na maganda sa bansa natin. Puro po perwisyo at maraming patayan na naganap. Maraming pondo ng Yolanda na galing sa iba't ibang bansa. Ang kina-question ngayon na hindi nila masagot kung nasaan ang perang ito. Maraming pagkain, relief good, mga gamot na nasayang dahil hindi na ipamigay. Yun po ba ang gusto niyong iboto na presidente? Ano po ang mangyayari sa bansa natin? Si Grace po, wala akong question, babae po siya, hindi ko po siya minamaliit. American citizen din po ako, pero hindi ko siya iboboto. Ang plataforma niya po, unang-una, itutuloy niya po ang naudlot na layunin ng tatay niya na si Fernando po, King of Action. Naudlot na layunin para sa gobyerno. Ano po ba ang nagawa ni Fernando po para sa gobyernong Pilipinas? Sa tanong lang po yan. Sana po masagot ako. Para iboto natin si Grace po. Yun lang po. Hindi po ako bilib sa kanya. Wala po siyang magagawa para sa pagbabago. Si Madam Miriam, agli po ako sa kanya. Gusto ko po siya matapang, magaling na abogada, magaling na senadora. Pero mas gusto ko po si Digong. Si Digong, ang siyang taong lang ang siyang tumatakbong presidente na alam kong makakatulong, makakaayos ang Pilipinas. Hindi agad-agad dahil hindi ganun kadali. Pero nagkaroon ako ng pag-asa. Oo, natakot ako sa mga salita niya, binibitawan niya ang salita. Pero nagkaroon ako ng pag-asa. Di ko po siya kilala. Pero nung marinig ko at malaman kung ano ang mga pinagagawa niya sa lugar niya, kung anong kabutihan at pag-ayos, pagsugpo sa krimen, iyon ang pag-asang kailangan ng ating bayan, hindi lang para sa Davao. Kailangan ng buong Pilipinas. Kaya po, ako po taas pusong nananawagan at nangangampanya para sa ating mga kababayan, matuto na po sana tayo maging matalino. Totoo po ang pagbabago ay nasa ating sarili at sa kanunad ng buhay natin at nasa ating pagsisikap. Pero paano po tayo magbabago kung ang mamumuno sa atin ay walang pagbabago? Kaya po, para malasap natin ang nalalasap ng mga taga-Davaoenyo na maunlad, maayos, hindi naman sasabing 100%, pero less crime. At alam natin na makakapamasyal tayo sa liwanag ng buwan na walang gagambala o wala tayong kinatatakutan para po sa pag-ayos ng bansa natin at isakauunlad ng pamilya natin at para sa kinabukasan ng anak ng magiging anak natin. Duterte po for President. Maraming salamat po.